Samantala mga Carspi, eto mahilig ba kayo magbasa o kaya mahilig mangolekta ng libro? Alam kong iba sa inyo ay makaka-relate at maingganyo sa librong ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaya nga po dyan ay makakasama po natin ang isang doctor. At hindi lang yan, siya rin po ay isang author. Siya po si Dr. Rodel Bedia. Tama po ba? Bedia. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Miss Dayan. Magandang umaga, Sir Audrey. At magandang umaga, Pilipinas. Okay, we are here to talk about his book. Ito yung Hindi Ka Robot, Real Talk on Mental Health for the Working Pinoy. Sa bagay kasi minsan, sinasabi mo to sa mga boss mo, di ba? Pwede Wait bang lang sabihin- po, hindi po ako robot. Pwede bang sabihin to sa mga employer mo? Yes po, pwede. Pwede. At yun nga, I think yung laman ng book. Tell us Yes, about pa. the inspiration behind this book. Actually, yung inspiration dyan, it's really born out of exhaustion. Literal. Kasi as a mental health professional and as an educator, marami tayong nakakausap araw-araw at madalas yan sinasabi na pagod na ako pero kailangan. Kaya doon ko naisip na hindi tayo robot, we need to rest. So itong librong to, pag binasa mo, all in all, ito'y nag-i-encourage na magbigay ng kapahingahan Yeah. sa iyong kaisipan, lalo na yung mga toxic ang trabaho. Yes, totoo po yan. Kasi karamihan sa mga nagtatrabaho sa atin ngayon, mga working Pinoy, pagod na talaga sa trabaho. And based sa statistics, ang mga Pinoy, hindi lang isa ang trabaho. Marami tayong juggle na ibang mga sidelines, mga ganyan. Okay, you've mentioned na out of exhaustion, yung Yeah. naging inspiration mo ito. Ito ba ay based na rin sa iyong experience and experience Yes. also of other people? Yes po, kasi as yung first time ko po nagtrabaho as an educator talaga, as a teacher, Okay. sobrang nakakapagod nung time na yon. Tapos meron pa akong on the side na mga ginagawa and nakakapagod talaga. And I thought, kaya ko lahat. Nung una Oo, pa. Kasi ganyan gano'n naman naman tayo na, pag oo. nagsisimulang magtrabaho. Pero hindi Dumarating ang panahon na napapagod ka at kailangan mo talaga magpahinga. Well, base sa libro mo, paano nga ba? Paano nga ba hindi maging robot kung kailangan natin ng iuuwing sweldo o kailangan natin ng tutukan ng financial earnings natin? Actually, yan naman yung goal ng mga Pilipino, financial freedom. Pero at the end of the day, kung pagod ka at hindi ka nakakapagpahinga, babalik tayo dun. Ma-hospital ka, di ba? Yung Mas pinaghirapan magastos. mo, mas magastos. Kaya dun uuwi pa rin Hindi naiisip ng mga Pilipino, madalas, na kailangan natin magpahinga talaga. Okay, so what are your recommendations para masabi hindi ko gagawing robot yung sarili ko at work? First things first, kapag nararamdaman mo na nahihirapan ka, you need to rest talaga. We need to normalize rest. And we need to normalize then boundaries. Alam dapat natin kung hanggang saan tayo sa trabaho. Hindi naman tayo nag-work para makipagkaibigan lang talaga. Nandun tayo para mabuhay yung pamilya natin at yung mga loved ones natin. At kapag ganun kasi minsan, masyadong naiisip ng mga nagtatrabaho na itong environment na to kailangan maging close din ako sa kanila. Pero hindi yun yung point mo para mag-work. Oh, alright. Well, pero madaling sabihin, at parang ang ganda nga, kung iisipin, ang ganda nga, ideal nga na ipapahinga mo yung sarili mo. Pero sa ibang mga naghahanap buhay, may mga tinatawag na deadline. May mga pressure na kinakailangan gawin para naman mag-next level ka, umangat ka ng konti. Ma-promote. Yeah. So, paano ito? Babalansehin? Yan. Pag deadline ang pinag-uusapan kasi, yung thinking nating mga Pilipino, pag deadline, kailangan sa araw na to, masubmit natin. Pero mas maganda kung hindi tayo nagka-cram, before pa ng deadline na yun, mga 3 days before, kailangan tapos mo na siya para mas makakompartmentalize mo yung mga dapat mo pang gawin on the side. Okay, you've mentioned a very interesting message kanina na parang you're here to work, to earn, na you set boundaries. Why is that important? Is it also a source of stress and anxiety if you have no boundaries at Yes, somehow. work? Kasi pag wala kang boundaries, especially kung employer-employee relationship, mahirapan ka talaga Lalo kung madalas... Naabuso. Correct. Dito tayo sa Pilipinas, hindi lang yung job description mo ang gagawin mo. Kung babasahin mo yung job description mo, meron sa pinakadulo and others, di ba? Hindi lang yun yung
yung gagawin vague mo, marami pa. Marami pang pwedeng gawin. So yun, dun minsan nawawala yung boundaries. How do you set that and how do you convey that sa mga coworkers mo, even superior? Kasi sa simula, magpapasika talaga tayo. Magpapabibo tayo. Pero pag nararamdaman mo na parang hindi na ito yung pinasok ko dito, dapat sinasabi mo rin, you need to voice out din Oo. And yun You yung can say importante. no. Yes. Okay. So sa mga pressure na ito, no? Kasi hindi lang sa trabaho, sa mga deadlines So factor din yung pressure sa mga nakapaligid sa iyo. Yes, within your peers. May peer pressure din na tinatawag natin. Lalo sa ganitong industry. Maraming pressure. Yung mga fans ng mga celebrities, di ba? May pressure din sa kanila. And mahirap siyang i-compartmentalize nga, no? Pero at the end of the day, ang babalikan mo yung sarili mo pa rin. No? Yung pala, ikaw yung toxic, ano? Yung mga nasa paligid mo yung kailangan ng pahinga. Okay, let's talk about mental health leave. Yes. I think you discussed that also in your book. May mga companies na nag-implement yan and kailangan, do you recommend na every company organization may ganito? Yes, actually, nasa RA 11036 yan, no? Yung Mental Health Act of the Philippines. Kailangan talaga meron tayong mental health wellness, meron tayong mga wellness coach na tinatawag. Actually, karamihan ng mga company ngayon nag-hire talaga ng wellness coach kasi kailangan natin na masubaybayan din yung psychological aspect ng ating mga employees. Pag-usapan natin yung vacation leave. Enough ba yung mga nasa, kumbaga yung itinakda ng batas para sa mga empleyado na vacation leave para magkaroon ng healthy mental health ang isang empleyado? Actually, no, kung tatanungin ako, kung enough ba yun, depende kasi it's subjective Pero kung objective natin siya titingnan, siguro naman ginawa ng gobyerno natin yon para talagang mas matulungan tayo and naka-align naman siya sa mga batas natin. And I think, objectively, enough siya. Pero subjectively, depende din sa tao kasi. Baka yung iba kasi, mahilig magbakasyon. Mas pinaprioritize nila ang bakasyon, no? Kesa sa work talaga. Okay, ano pa yung mga papwedeng gawin ng isang employee para masiguro niya na healthy ang kanyang mental health? Yon, i-assess mo yung sarili mo. Pagpasok mo pa lang, andito na ako sa environment ko. Am I okay dealing with my peers, with my co-workmates? Kapag medyo tagilid ka doon, If the answer is no. babalikan mo yung sarili mo din. Ako ba o may problema or sila? Okay. Okay, sa mga ka-RSP natin na interesadong mabasa itong libro na Hindi Ka-Robot. Saan po ito mabibili? Mas maganda po kung i-contact na lang nila ako sa mga online, social media. Yes po. Just type Doc Ron Bedia. Yon, dun po sa mga social media accounts po. And I was scanning the pages, nakakatawa siya. Kasi Yeah. relatable, Correct. pwede rin sa mga Gen Z, no? And Kasi even actually us yung laman po niyan, millennials. mga na-interview ko mismo. Okay. Kaya talagang working Pinoy ang nandyan. Anong generation po yung na-interview? Halo-halo. Halo-halo. May students, Okay. tsaka merong mga CEO din. Okay, very interesting and also makakatulong sa inyo. Para na-enjoy nyo naman ang pagtatrabaho Yeah. at saka wag puro work, Correct. mag-rest din tayo. Thank you very much, you, Dr. thank you. Bedia. Maraming salamat. Thank you.